sa isang personal na account ilang linggo bago ideklara ang pagkalugi. Ang account number hindi niya kilala. Ngunit ang petsa ay tumutugma sa petsa kung kailan sinabi ni Tio Miguel na huling tinraidor sila ng mga Oliveros. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Rafael, mas nakakakilabot kaysa sa galit na naramdaman niya dati. Posible ba? Posible bang ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya? Habang abala siya sa pag-iisip, pumasok si Manang LV sa opisina, may dalang isang bandehado ng hapunan. Hindi ka pa kumakain, Hijo, mahinahon nitong sabi. Baka magkasakit ka niyan. Ibinaba nito ang pagkain sa lamesa. Napansin nito ang mga nagkalat na papeles. Ang mga mata nito'y napako sa isang partikular na dokumento, isang listahan ng mga business trip ni Tio Miguel noong mga panahong iyon. Naalala ko noon, biglang sabi ni Manang LV, ang boses ay tila nagbabalik tanaw. Bago bumagsak ang kumpanya, laging wala si Sir Miguel sa opisina. Palagi niyang sinasabi na may importanteng kliyente siya sa Maynila. Minsan nga, linggo-linggo siyang wala. Ang sabi niya, abala daw sa pakikipag-usap sa mga bagong investor. Pero ang nakapagtataka, pagkatapos noon doon na nagsimulang malugi ang kumpanya. Tumingin si Rafael kay Manang LV, pagkatapos ay sa ledger. Ang mga petsa ng e-business trip ni Tio Miguel ay eksaktong tumutugma sa mga petsa ng malalaking cash withdrawal na walang paliwanag. Ang mga salita ni Manang LV, na sinabi ng walang anumang masamang intensyon, ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto na matagal nang nakasara. Hindi ito isang simpleng pagdududa. Ito ay isang buto. Isang buto ng katotohanan na biglang sumibol sa gitna ng hardin ng mga kasinungalingan na matagal na niyang pinaniwalaan. Ang mga sumunod na araw para kay Evelina Oliveros ay isang sayaw ng pag-iwas at pagkalito. Ang init at lamig ni Rafael ay parang isang palaisipan na hindi niya mabuo. Sa umaga, dadaan ito sa tabi niya na parang hangin lang. Ngunit sa hapon, kapag nakikita siyang nahihirapan sa isang gawain, lalapit ito ng walang imik para tumulong at pagkatapos ay aalis na parang walang nangyari. Ang halik sa gitna ng abo. Ang tulong sa sako ng patuka. Ang mga sandaling iyon ay parang mga mumunting bituin sa isang madilim na gabi, nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Ngunit ang mga bituin ay agad ding natatakpan ng mga ulap ng kanyang malamig na pagtrato. Ano ba talaga ang totoo? Ano ba ang nasa isip ni Rafael de la Vega? Isang hapon, habang nag-iisa siyang nakaupo sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Magandang hapon, Hija. Napalingon si Liv. Si Tio Miguel, ang tiyuhin ni Rafael. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting tila puno ng kabaitan at pag-unawa. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. Nakita kong nag-iisa ka. Naisip ko, baka gusto mo ng kasama, sabi nito, iniabot sa kanya ang isang tasa. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Liv. Salamat po. Umupo si Tio Miguel sa silyang katabi niya. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang silang dalawa, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang katahimikan ay komportable, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, naramdaman ni Liv na may isang tao sa hasyenda na hindi siya hinuhusgahan. Alam mo, Hija, pagsisimula ni Tio Miguel, ang boses ay malumanay. Nakikita ko ang pagkalito sa iyong mga mata. At naiintindihan kita. Si Rafael hindi siya laging ganyan. Napatingin si Liv sa kanya, puno ng interes. Noong bata pa yan, pagpapatuloy nito, ang tingin ay nasa malayo, siya ang pinakamasayahing bata sa buong Batangas. Palaging tumatawa, palaging naglalaro. Mahal na mahal niya ang hasyendang ito at ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, ang kuya ko siya ang idolo ni Rafael. Humigop ito ng tsokolate bago nagpatuloy. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Pero ang mga ngiti ay nawala. Ang halakhak ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng yon ay nagbago ng kunin ng pamilya mo ang lahat mula sa amin. Naramdaman ni Liv ang panlalamig ng kanyang mga kamay, kahit nahawak niya ang mainit na tasa. Hindi ko alam ang buong detalye ng negosyo, sabi ni Tio Miguel, umiling-iling na parang nasasaktan sa alaala. Ang alam ko lang, nagtiwala ang kuya ko sa ama mo. Ibinigay niya ang lahat. Pero ginamit lang pala ng ama mo ang tiwalang iyon para pabagsakin kami. Para makuha ang lahat.
Nakita ni Rafael kung paano unti-unting namatay sa pighati ang kanyang ama. Isang batang lalaki na pinanood ang pagguho ng kanyang mundo. Kaya sana maintindihan mo kung bakit ganoon na lang ang galit niya. Ang mga salita ni Tio Miguel ay parang mga piraso ng puzzle na biglang nagkabit-kabit sa isip ni Liv. Ang galit ni Rafael. Ang mga salita nito noong unang gabi. Ang problema ko ay ang pagiging Oliveros mo. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang masakit, nakaka-guilt na kahulugan. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Kaya Hisha, nag-aalala lang ako, sabi ni Tio Miguel, tinapik ang kanyang balikat. Ang pagdating mo dito binubuksan nitong muli ang mga sugat na matagal nang sinubukang paghilumin ni Rafael. Baka mas lalo lang siyang masaktan. Hindi na nakaimik si Liv. Ang tsokolating iniinom niya ay biglang pumait. Ang nararamdaman niya ay hindi na pagkalito, kundi pagkakasala. Isang napakabigat na pagkakasala. Siya ang buhay na paalala ng sakit na dinanas ni Rafael. Ang kanyang presensya sa lugar na ito ay parang paglalagay ng asin sa isang sariwang sugat. Kinagabihan, mula sa bintana ng kanyang silid, natanaw ni Liv si Rafael na naglalakad papunta sa opisina. Ilang sandali lang, sumunod si Tio Miguel. May dala itong isang folder. Nakita niya kung paano nito iniabot iyon kay Rafael. Nakita niya ang seryosong pag-uusap nila, ang pagtango ni Tio Miguel na tila may ipinapaliwanag, at ang pagkatulala ni Rafael habang nakatingin sa mga papel. Para kay Liv, iyon na ang kumpirmasyon. Ang huling ebidensya ng kasalanan ng kanyang pamilya. Mula noon, nagbago si Liv. Umiwas na siya. Hindi na lang dahil sa utos ni Rafael, kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Kapag nakikita niya itong papalapit, lumiliko siya sa ibang direksyon. Kapag kinakausap siya nito, sumasagot siya ng maikli at umiiwas ng tingin. Kailangan niyang lumayo. Para kay Rafael. Para hindi na niya ito masaktan pa. Ngunit ang pag-iwas niya ay may ibang epekto kay Rafael. Ang lalaking nagsisimula ng magpakita ng kabaitan ay muling naging malamig at ngayon ay halong sakit at pagdududa ang mga mata nito. Lalo lang tumindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, hindi na niya ito naiwasan. Naglalakad siya papunta sa mailawa sa likod ng bahay para kumuha ng sariwang hangin nang marinig niya ang kanyang pangalan. Liv! Napatigil siya ngunit hindi lumingon. Narinig niya ang mga yabag ni Rafael papalapit sa kanya. Malakas at mabilis. Huminto ito sa kanyang likuran. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong nito, ang boses ay puno ng pinipigilang emosyon. Hindi sumagot si Liv. Paano niya ipapaliwanag na ginagawa niya ito para sa kanya? Hindi ito maniniwala. May nagawa ba ako? May nasabi ba ako? Pagpapatuloy nito, may bahid na ng desperasyon sa boses. Umiling lang si Liv, nakayuko. Wala. Pagod lang ako. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Rafael, isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya. Maya-maya, lumakad ito at humarap sa kanya. May hawak itong isang lumang sulat. Iyon ang laman ng folder. Tiningnan siya ni Rafael ng diretso sa mata. Ang mga mata nito'y hindi na malamig. Ang mga ito'y puno ng sakit, galit at isang kislap ng huling pag-asa. Totoo ba? Tanong nito, ang boses ay nanginginig at basag. Itinaas nito ang sulat. Sabihin mo sa akin, Liv. Totoo ba ang lahat? Nakatayo si Rafael sa harap ni Liv. Ang malamig na hangin mula sa lawa ay tila humihiwa sa kanilang mga balat. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang sulat, isang pirasong papel na naglalaman ng bigat ng 15 taon ng galit. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang munting dasal sa kanyang puso. Sabihin mong hindi totoo. Bigyan mo ako ng dahilan para sunugin ang papel na ito. Totoo ba? Ulit niya, ang boses ay desperado na, isang huling pagsusumamo. Sabihin mo sa akin, Liv. Totoo ba ang lahat? Tumingin sa kanya si Liv. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Rafael ang luhang namumuo sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit, ang pighati. Ngunit hindi niya nakita ang pagtanggi. Hindi niya narinig ang mga salitang, hindi Rafael, nagsisinungaling sila. Sa halip, dahan-dahan itong umiling, ngunit hindi para tumanggi. Iyon ay isang iling ng kawalan ng pag-asa. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya.
At sa katahimikan na iyon, sa pag-iwas ng tingin na iyon, nahanap ni Rafael ang kanyang sagot. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang munting pag-asa sa kanyang dibdib ay namatay, at ang lugar nito ay napuno ng isang naggangalit na apoy. Ang lahat ng pagdududa niya sa kanyang Tiyo Miguel, ang lahat ng pag-aalinlangan sa mga dokumento, lahat ay nabura. Ang kaharap niya ngayon ay hindi na si Liv, ang babaeng may tapang na sumuong sa apoy, ang babaeng pinangarap niyang halikan, ang babaeng hinagkan niya. Ang kaharap niya ngayon ay isang Oliveros. Isang sinungaling. Isang traitor. Katulad nilang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kaya pala, sabi niya, ang boses ay walang laman, walang emosyon. Kaya pala ganyan ka umarte. Ang galing. Ang galing-galing ninyong lahat. Tumingala si Liv, ang mga luhay tuluyan ang bumagsak. Rafael, please tea. Please, what? Sigaw niya, ang boses ay biglang pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Naawa ka ba? Ito ba ang plano ninyo? Ipadala ka dito para paikutin ang ulo ko. Para tapusin ang hindi natapos ng ama mo? Hindi. Hindi totoo yan. Huwag kang magsinungaling, dagdag pa niya, humakbang papalapit, ang mga mata ay nanlilisik. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo akong iba ka. Pinaniwala mo akong may puso ka. Yung sa sunog. Yung pagliligtas mo sa mga hayop parte ba iyon lahat ng palabas? Bawat salita ay isang patalim, hindi lang para kay Liv, kundi para na rin sa sarili niya. Sinusugatan niya ang sarili sa bawat pag-atake. At yung halik di. Humina ang boses niya, naging isang mapanganib na bulong. Kasama rin ba iyon sa plano, Levelina? Ang halikan ng kaaway para makuha ang tiwala niya. Iyon ang huling salita. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng natitirang lakas ni Liv. Napahikbi ito, isang tunog na puno ng sakit. At sa halip na makaramdam ng awa, mas lalo lang siyang nagalit. Galit dahil kahit sa sandaling ito, naapektuhan pa rin siya. Tapos na tayo, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Inihagis niya ang sulat sa paanan nito. Tapos na ang pagpapanggap. Umalis ka na. Tumingin ito sa kanya, ang mukha'y basang-basa ng luha. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam, sigaw niya. Bumalik ka sa pugad ninyo sa Maynila. Bumalik ka sa marumi ninyong pera. Ayokong makita ang pagmumukha mo o ng sinumang Oliveros sa pamamahay ko. Sa lupain ng pamilya ko na winasak ninyo. Tumalikod siya. Hindi niya na kayang tingnan ito. Baka kung ano pa ang magawa niya. Baka yakapin niya ito at humingi ng tawad. At hindi pwedeng mangyari iyon. Narinig niya ang mga yabag nito, tumatakbo palayo, pabalik sa malaking bahay. Naiwan siyang mag-isa. Ang galit niya ay parang isang bagyo na humampas at ngayon, ang natira na lang ay ang pinsala. Hindi na niya nakita si Liv pagkatapos noon. Nagkulong siya sa opisina, umiinom ng alak, sinusubukang patayin ang sakit, ang pagsisisi, ang lahat. Makalipas ang isang oras, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Sumilik siya sa bintana. Ang lumang sasakyan ng hasyenda ay nasa tapat ng bahay. Lumabas si Manang LV at binuksan ang pinto sa likod. At mula sa loob ng bahay, lumabas si Liv. May dala itong isang maliit na bag, ang buhok niya ay magulo. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, blanko, na parang isang manikang nabasag. Naglakad ito papunta sa sasakyan. Huminto ito saglit at tumingala, ang mga mata nito'y tila hinahanap ang bintana ng opisina. Nagtama ang kanilang mga tingin sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata nito. Tanging isang napakalalim na lungkot. Sumakay ito sa sasakyan. Isinara ni Manang LV ang pinto. At dahan-dahang umandar ang sasakyan, palayo sa hasyenda, palayo sa kanya. Pinanood ni Rafael ang paglayo ng mga ilaw sa likod ng sasakyan, hanggang sa maging 2 tuldok na lang ito sa kadiliman, at pagkatapos ay tuluyan ng naglaho. Nawala na siya. Umalis na siya. Nanalo siya. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang maitaboy ang isang Oliveros. Ang makaganti. Ngunit habang nakatayo siya doon, sa katahimikan ng kanyang opisina, walang tagumpay na naramdaman si Rafael. Walang kasiyahan. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan. Isang napakalaking butas sa kanyang dibdib. Isang pagkawala.
Napatingin siya sa kanyang paligid. Ang hasyenda ay narito pa rin. Ang mga puno, ang lupa, ang bahay. Pero parang nawalan ito ng kulay. Nawalan ito ng buhay. Dahil ang tanging nagbigay ng kulay dito sa mga nakaraang linggo ay pinaalis niya. Ang lakas na pinakita niya kanina ay biglang nawala. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ikinulong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang imahe ng malungkot na mga mata ni Liv ay nakatatak sa kanyang isipan. Lahat ay nawala. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang ungol ng hayop na nasasaktan. Sinundan iyon ng isang malakas, desperadong sigaw, isang sigaw ng pagsisisi, ng sakit, ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Isang sigaw na nilamon ng gabi at ng walang katapusang kahungkagan. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda de la Vega ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga trabahador ay kumikilos ng may pag-iingat, tila natatakot na makagawa ng ingay. Si Rafael de la Vega ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay. Sa umaga, makikita nila siyang naglalakad sa plantasyon, ang mga mata ay walang buhay, ang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikitang bigat. Sa gabi, nagkukulong siya sa kanyang opisina, kasama ang bote ng alak at ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Nanalo siya. Ito ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Naitaboy niya ang kaaway. Ngunit ang tagumpay ay mailasa ng abo. Ang bawat sulok ng hasyenda ay nagpapaalala sa kanya kay Liv. Ang kulungan ng mga baka kung saan niya ito unang nakitang maggatas. Ang nasunog na bodega kung saan niya ito nakitang nagpakita ng tapang. Ang beranda kung saan sila nag-usap, nag-iwasan. At ang pampang ng lawa kung saan niya sinabi ang mga salitang habang buhay niyang pagsisisihan. Ang kahungkagan na kanyang nararamdaman ay hindi na niya matiis. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasingan, ang mga salita ni Manang LV ay bumalik sa kanya, malinaw na parang kristal. Naalala ko noon, bago bumagsak ang kumpanya, laging wala si Sir Miguel sa opisina. Ang sabi niya, abala daw sa pakikipag-usap sa mga bagong investor. At ang mga tala sa ledyo ng kanyang ama, pinagtitiwalaan ko ba si Miguel? Isang katanungan ang umukit sa kanyang isipan, isang katanungang hindi na niya kayang baliwalain. Bakit hindi nagtiwala ang sarili kong ama sa kapatid niya? Kailangan niya ng sagot. Hindi para kay Liv, kundi para sa sarili niya. Para sa katinuan niya. Itinigil niya ang pag-inom. Ang kalasingan ay hindi kasagutan. Ang kailangan niya ay kalinawan. Pinilit niyang alalahanin ang bawat detalye ng mga lumang kwento ng kanyang tiyo Miguel, bawat dokumentong ipinakita nito. Pagkatapos, isa-isa niyang sinuri ang mga lumang papeles ng kanyang ama. Ang mga ledger, mga resibo, mga sulat. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi nagtutugma, isang maliit na sinulid na kung hihilahin niya ay makakalas ang buong pagkakabuhol-buhol ng kasinungalingan. Nagpuyat siya gabi-gabi. Ang kanyang opisina ay naging isang silid ng investigasyon. Inilalatag niya ang mga dokumento sa sahig, kinukumpara ang mga petsa, ang mga halaga, ang mga pirma. Napansin niya na ang mga pinakamalaking paglabas ng pera na walang malinaw na paliwanag ay laging nangyayari tuwing ang kanyang tiyo Miguel ay nasa business trip. Coincidence? Marahil. Ngunit napakaraming coincidence. Isang gabi, habang naghahalugog siya sa isang lumang aparador na puno ng mga gamit na hindi na ginagamit, may nahulog na isang susi mula sa isang lumang coat ng kanyang ama. Isang maliit at kinakalawang na susi. Hindi ito para sa alinmang pinto ng bahay. Sinubukan niya ito sa lahat ng kabinet at drawer sa opisina, ngunit walang pinagkasya. Saan kaya ito? Naalala niya ang lumang bowl na bakal sa ilalim ng kama ng kanyang ama, isang bowl na hindi na nila binuksan mula nang ito'y mamatay. Dali-dali siyang umakyat sa dating silid ng kanyang mga magulang. Ang silid ay malinis, ngunit walang buhay. Kinuha niya ang bowl. Mabigat. Kinalawang na ang kandado nito. Nanginginig ang kamay niyang isinuksok ang susi. Click! Bumukas ito. Ang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob, hindi mga damit o personal na gamit ang naroon, kundi mga papeles. Mga dokumentong maingat na itinago. Kinuha niya ang isang makapal na folder. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, para sa iyo, Rafael.
Kung sakaling may mangyari sa akin. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang lahat. Isang detalyadong journal. Mga kopya ng mga bank statement ng isang secret account. At isang liham. Isang mahabang liham mula sa kanyang ama. Anak kong Rafael. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ang mga takot ko ay nagkatotoo. Patawarin mo ako kung hindi ko ito nasabi sa iyo ng harapan. Mahirap. Napakahirap aminin na ang taong nagdulot ng ating paghihirap ay hindi isang estranghero, kundi ang sarili kong kapatid. Napatigil sa pagbabasa si Rafael. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ipinagpatuloy niya ang mga matay nanlalabo. Sa bawat pangungusap, ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Isinalaysay ng kanyang ama ang lahat. Kung paano niya natuklasan ang unti-unting pagkuha ni Miguel ng pera mula sa kumpanya. Kung paano ito gumagamit ng mga peking kumpanya at resibo para maglabas ng pondo. Kung paano, nang malapit na siyang makorner, si Miguel mismo ang nagsabotahe sa huling deal na dapat sana ay magliligtas sa kanila, ang deal kay Ricardo Oliveros. Si Miguel ang nagpakalat ng maling impormasyon sa mga bangko, sinisiraan ang sarili nilang kumpanya para maitago ang kanyang pagnanakaw sa gitna ng kaguluhan ng pagkalugi. At ang huling piraso ng ebidensya. Sa ilalim ng liham, may isang papel na nakatupi. Ang orihinal na draft ng sulat na ibinigay ni Miguel sa kanya. Ang sulat na sinasabing galing sa ama ni Liv. Nakasulat ito sa mismong sulat kamay ng kanyang tiyo Miguel. Nabitawan ni Rafael ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang katotohanan. Ang buo, masakit at nakakawasak na katotohanan. Ang kaaway ay hindi ang mga Oliveros. Ang kaaway ay nasa loob ng kanyang pamamahay. Ang taong nag-alaga sa kanya, ang nagturo sa kanyang magalit, ang nagbigay sa kanya ng rason para mabuhay sa paghihiganti ay siya palang tunay na salarin. Ang sarili niyang tiyuhin. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabaliwan. Pinaniwalaan niya ang lahat. Naging bulag siya. Naging isang tanga. At sa kanyang katangahan, sinaktan niya at itinaboy ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng liwanag. Si Liv. Nanginginig siyang tumayo, kinuha ang ledger ng kanyang ama at bumaba. Pagdating niya sa sala, naroon si Tio Miguel, nakaupo sa paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo, na para bang walang anumang problema sa mundo. Huminto si Rafael sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Inihagis niya ang ledger sa maliit na lamesa sa harap nito. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Nagulat si Tio Miguel na patingala sa kanya. Rafael? Anong problema? Tiningnan siya ni Rafael, ang mga mata ay wala ng galit. Ang naroon na lang ay isang malamig, nakakakilabot na kawalan. Ipaliwanag mo to, Tio, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Ipaliwanag mo kung bakit mo sinira ang sarili nating pamilya. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paggising mula sa isang mahaba at kakaibang panaginip. Muling napaligiran si Levelina Oliveros ng mga matatayog na gusali, ng ingay ng trapiko, at ng mga taong abala. Ngunit ang mundong dati niyang itinuring na kanya ay tila naging banyaga na. Sinubukan niyang bumalik sa dati. Nag-shopping siya sa mga paborito niyang bautike, kumain sa mga mamahaling restaurant, at dumalo sa isang malaking fashion event. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha, narinig ang mga pamilyar na papuri. Ang isyu tungkol sa peking video ay unti-unti nang namamatay, natatabunan ng mga bagong iskandalo. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng kumikinang na mga ilaw at mga taong nagpapalakpakan, isang pakiramdam ng kahungkagan ang bumalot sa kanya. Lahat ng ito, ang mga damit, ang atensyon, ang karangyaan, ay parang walang kulay. Walang lasa. Ang isip niya ay laging bumabalik sa isang lugar na malayo sa syudad. Sa isang hasyenda. Sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, sa tunog ng mga kuliglig sa gabi, at sa isang pares ng mga matangkayang maging kasing lamig ng yelo at kasing init ng apoy. Narealize niya ito isang gabi, habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya ang dating Liv Oliveros. Ang babaeng bumalik mula sa Batangas ay iba na. Mas tahimik, mas malungkot, at mas mulat sa katotohanan.
Ang katotohanan na ang kaligayahan ay hindi pala nasusukat sa dami ng iyong followers o sa halaga ng iyong mga damit. At ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat, umibig siya. Umibig siya sa isang lalaking kinamumuhian siya dahil sa isang kasalanang hindi niya maintindihan. Hindi na niya kayang manahimik na lang. Ang mga salitang sinabi sa kanya ni Tio Miguel tungkol sa pagbagsak ng kanilang pamilya, tungkol sa kasalanan ng kanyang ama, ay kailangan niyang marinig mula mismo sa taong sangkot. Kailangan niya ng katotohanan gaano man ito kasakit. Isang umaga, pinuntahan niya ang kanyang ama sa opisina nito. Si Don Ricardo Oliveros ay abala gaya ng dati, nakaupo sa likod ng isang malaking lamesa, napapaligiran ng mga papeles at ng aura ng kapangyarihan. Dad, kailangan nating mag-usap, sabi ni Liv, ang boses ay matatag. Napatingala ang kanyang ama, bahagyang nagulat sa tono ng kanyang anak. Kung tungkol ito sa pagbabalik mo sa modeling di. Hindi, putol ni Liv. Tungkol ito sa pamilya de la Vega. Natigilan si Don Ricardo. Ang pangalan ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Ibinaba nito ang hawak na papeles at seryosong tumingin sa kanya. Anong tungkol sa kanila? Totoo ba, Dad? Tanong ni Liv diretsahan. Totoo bang tayo ang dahilan ng pagbagsak nila? Totoo bang tinredor mo ang ama ni Rafael? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Liv ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Hindi galit. Hindi pagkadismaya. Kundi lungkot. Bumuntong hininga ito ng malalim. Hindi ko sila sinira, anak, sabi nito, ang boses ay pagod. Ang totoo, sinubukan kong tulungan sila. Ikinuwento ni Don Ricardo ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Na magkaibigan sila ng ama ni Rafael. Na nakita niya ang potensyal sa negosyo nito, kaya gusto niyang maging partner. Ngunit napansin niyang may mali sa loob mismo ng kumpanya. May mga nawawalang pondo, mga desisyong questionable. Sinubukan kong sabihan ang kaibigan ko, pagpapatuloy ni Don Ricardo, pero nabulag siya ng pagtitiwala niya sa kapatid niya, kay Miguel. Bago ko pa man sila matulungan, huli na ang lahat. Sila mismo ang nagpabagsak sa sarili nila. May lason sa loob mismo ng pamilya nila. Nakinig si Liv sa bawat salita. Ang kwento ng kanyang ama ay malayong-malayo sa kwentong narinig niya mula kay Tio Miguel. Ngunit ang sinseridad sa boses ng kanyang ama, ang sakit sa mga mata nito, habang nagbabalik tanaw alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Pinaniwalaan niya ang maling tao. At dahil doon, hinayaan niyang masira ang isang bagay na nagsisimula palang mamukadkad. Ang pananahimik niya noong gabing iyon sa mailawa iyon ang naging hatol niya. Kailangan niyang malaman ang totoo, bulong ni Liv sa sarili. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na mahalaga kung mapapatawad siya ni Rafael. Hindi na mahalaga kung tatanggapin siya nito pabalik. Ang mahalaga, kailangang malaman ni Rafael ang katotohanan na nalaman niya. Utang niya iyon dito. Nag-impake siya ng isang maliit na bag, nagpaalam siya sa kanyang ama. Hindi siya babalik sa hacienda para manatili. Babalik siya para magsalita. Para itama ang isang pagkakamali. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang bahay, handa nang magpahatid sa terminal ang bus, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi pamilyar. Isang numero mula sa probinsya. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. Hello? Isang pamilyar na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang paghingang mabigat at nanginginig. Nanigas si Liv sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, isang boses ang nagsalita. Isang boses na basag, puno ng pagsisisi at halos hindi na niya makilala. Isang boses na bumibigkas ng dalawang salita na hindi niya akalaing maririnig niya kailanman. Liv! Patawarin mo ako. Ang biyahe papuntang Maynila ay parang isang karera laban sa oras. Bawat kilometrong tinatakbo ng lumang pickup ng hacienda ay parang isang kilometrong kabagalan. Sa bawat paghinto sa trapiko, naiinip si Rafael. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang makita si Liv. Kailangan niyang humingi ng tawad bago tuluyang kainin ng konsensya ang kanyang kaluluwa. Ang mga salitang patawarin mo ako na sinabi niya sa telepono ay hindi sapat.
Ang mga ito'y parang isang patak ng tubig sa isang malawak na disyerto ng kasalanan. Kailangan niyang sabihin ito ng harapan. Kailangan niyang makita ang mga mata nito. Kailangan niyang malaman kung may natitira pa bang puwang para sa kapatawaran sa puso nitong winasak niya. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa Quezon City, isang lugar na malayo sa mga pamilyar na tambayan ni Liv. Pagdating ni Rafael, nauna siya. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa mga tao. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, napapatingala siya, ang puso ay tumatalon sa pag-asa at kaba. Ilang minuto siyang naghintay. 1,000 beses niyang pinagpraktisan sa kanyang isip ang sasabihin niya. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Liv, lahat ng inihanda niyang salita ay naglaho. Nakatayo ito roon, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang buhok nito'y nakalugay lang. Walang bakas ng supermodel na si Levelina Oliveros. Ang nasa harap niya ay si Liv. Ang Liv ng hasyenda. Ang Liv na minahal niya. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang nito'y tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, tanging katahimikan at ang titigan nilang dalawa ang namagitan. Nakita ni Rafael ang pagod sa mga mata nito, ngunit wala na ang sakit na huli niyang nakita. Napalitan iyon ng isang kalmadong pag-aantay. Si Rafael ang unang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya sa lamesa ang isang makapal na folder, ang parehong folder na naglalaman ng katotohanang natuklasan niya. Liv, pagsisimula niya, ang boses ay magaspang dahil sa pinaghalong emosyon. Alam ko na ang lahat. Nakatitig lang si Liv sa folder. Hindi niya kailangang buksan ito para malaman kung ano ang laman. Nakikita niya sa mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati puno ng galit at pagkamuhi ay puno na ngayon ng isang bagay na mas masakit tingnan, ang pagsisisi. Isang napakalalim, nakakawasak na pagsisisi. Nabulag ako, Liv, pagpapatuloy ni Rafael, ang mga mata ay hindi maalis sa kanya. Nabulag ako ng galit na itinanim sa akin mula pagkabata. Naging tanga ako. At sa katangahan ko sinaktan kita. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Nagulat si Liv sa ginawa nito. Ang pagdampi ng magaspang nitong palad ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sabi nito, ang boses ay basag na. Sa bawat masakit na salitang binitawan ko. Sa bawat pagduda. Sa lahat-lahat. Patawarin mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael at tumama sa kanilang mga kamay. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit at sama ng loob sa puso ni Liv ay naglaho, napalitan ng isang napakalaking awa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lalaking nasa harap niya, isang lalaking biktima rin pala ng isang mas malaking kasinungalingan. Ngunit bago pa man makasagot si Liv, may idinagdag si Rafael. May kinuha itong isa pang manipis na folder mula sa kanyang bag at itinulak ito palapit sa kanya. At ito para sa'yo, sabi nito. Binuksan ito ni Liv. Sa loob ay mga dokumento, mga testimonya at mga litrato. Mga ebidensya. Malinaw na ebidensya na ang kumalat na video niya ay peke. At ang mas nakakagulat, naroon ang pangalan at pag-amin ng taong nasa likod ng lahat, isang karibal na modelo na matagal nang naiinggit sa kanya. Paano mo, tanong ni Liv, hindi makapaniwala. Habang hinahanap ko ang katotohanan tungkol sa pamilya ko, nahanap ko rin ang katotohanan tungkol sa'yo, sagot ni Rafael. May mga utang na dapat bayaran, Liv. At sisimulan kong bayaran ang utang ko sa'yo. 2 araw ang lumipas. Isang malaking press conference ang ipinatawag, hindi ng kampo ni Liv, kundi ng isang di kilalang tao mula sa Batangas. Ang media ay nagkagulo, nag-iisip kung ano ang koneksyon nito sa mainit na issue ni Levelina Oliveros. Nakatayo si Rafael sa isang podium, sa harap ng daan-daang kamera at mikropono. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga bulungan ay nakakabingi. Ito ang mundo ni Liv. Isang mundong kinamumuhian niya. Ngunit ngayon, papasukin niya ito para sa kanya. Nasa isang sulok ng silid si Liv, kasama ang kanyang ama at si Manang LV na isinama ni Rafael. Nanonood. Nag-aantay. Huminga ng malalim si Rafael at nagsimulang magsalita. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi niya sinubukang magpaliwanag.
Inuna niya ang katotohanan. Ako po si Rafael de la Vega, pagsisimula niya, ang boses ay matatag at malinaw. Nandito po ako ngayon para linawin ang dalawang bagay. Una, ang malisyosong video na kumalat laban kay Miss Levelina Oliveros ay isang kasinungalingan. Inilatag niya ang mga ebidensya. Ang pag-amin ng karibal na modelo, ang testimonya ng video editor na binayaran nito. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga reporter. Sumisigaw sila ng mga tanong. At ang pangalawang dahilan kung bakit ako narito, pagpapatuloy ni Rafael, pinapakalma ang lahat gamit ang kanyang boses. Ay para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa kamera, na para bang ang mga mata lang ni Liv ang kanyang nakikita. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang sumira sa pamilya ko at nagtanim ng galit sa puso ko. Dahil sa galit na iyon, nagbitiw ako ng mga masasakit na salita at gumawa ng mga bagay na hindi tama laban sa pamilya Oliveros. Partikular na kay Miss Liv. Isinalaysay niya ang tungkol sa panloloko ng sarili niyang tiyuhin, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para linisin ang pangalan ng mga taong nadamay. Ang kasalanan ay wala sa kanila. Ang kasalanan ay nasa pamilya ko. At ang kasalanan ay nasa akin, dahil naging bulag ako at hinusgahan ko ang isang taong walang kasalanan, sabi niya. Wala akong ibang hinihiling kundi ang kanilang kapatawaran. At para sa publiko, sana'y matapos na ang paghusga ninyo kay Miss Oliveros. Siya ang biktima dito. Hindi ang salarin. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis sa podyum, hindi na sinagot ang mga nagkakagulong tanong. Sinalo niya ang lahat. Ang kahihiyan. Ang sisi. Lahat para protektahan si Liv. Mula sa sulok, pinanood ni Liv ang lahat. Pinanood niya ang lalaking kinamumuhian siya dati na ngayon ay humaharap sa buong mundo para ipagtanggol siya. Ang lalaking sinaktan niya nang hindi sinasadya ay handang masaktan para sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o lungkot. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na mas malalim at mas totoo kaysa sa inaakala niya. Naghintay siya sa labas ng gusali. Nang lumabas si Rafael, pagod at tila pasan ang buong mundo, sinalubong niya ito. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang pag-aatubili ni Rafael sa simula, pagkatapos ay ang marahan nitong pagyakap pabalik, ikinukulong siya sa mga bisig nito na para bang natatakot itong isa lang itong panaginip. Pinapatawad na kita, bulong ni Liv sa dibdib nito. Matagal na kitang pinatawad, Rafael. Ang yakap sa labas ng gusali ng press conference ay ang simula ng lahat. Hindi ito isang magic na solusyon na nagbura sa lahat ng sakit ng nakaraan, ngunit ito ay isang tulay. Isang tulay na itinayo mula sa mga wasak na piraso ng kanilang mga puso, pinatibay ng kapatawaran at pag-unawa. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa tulong ng mga ebidensyang inilabas ni Rafael at ng impluwensya ni Don Ricardo, si Tio Miguel ay agad na dinakip. Ang kaso laban sa kanya ay malakas, at ang hasyenda ay nagsimulang huminga ng mas maluwag, na para bang isang mabigat na ulap ang tuluyan ng nawala. Ang karibal naman ni Liv sa industriya ay nawala ng lahat ng kontrata at naharap sa kahihiyan. Ang hustisya, kahit paano, ay nagsimulang gumulong. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liv at Rafael ay nanatili sa Maynila ng ilang araw. Kailangan nilang harapin ang resulta ng press conference. Ngunit sa bawat sandali magkasama sila. Nag-uusap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa maliliit na bagay. Paboritong pagkain, pangarap noong bata pa, mga takot na hindi masabi sa iba. Dahan-dahan, pinupunan nila ang mga blangkong espasyo sa pagkatao ng isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke, huminto si Liv. Rafael, sabi niya. Ano na ang plano mo ngayon? Tumingin si Rafael sa malayo. Hindi ko alam. Babalik ako sa hasyenda. Susubukan kong ayusin ang mga nasira. Susubukan kong magsimula ulit. Mag-isa, mahinang tanong ni Liv. Tumingin si Rafael sa kanya, ang mga matay puno ng isang emosyong hindi na nito itinatago. Umaasa ako na hindi. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liv. Umuwi na tayo, sabi niya. Sa hasyenda. Ang pagbabalik nila sa Hacienda de la Vega ay iba na. Hindi na ito isang lugar ng pagpapatapon para kay Liv,
o isang bilangguan ng nakaraan para kay Rafael. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga trabahador na dati nagdududa ay sumalubong sa kanila ng may mga ngiti. Si Manang LV ay lumuha sa tuwa, niyakap silang dalawa ng mahigpit. Kinabukasan, maaga silang gumising. Inaya ni Rafael si Liv sa isang bahagi ng hasyenda na hindi pa nito napupuntahan, isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong plantasyon. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat, pinipinta ang kalangitan ng kulay rosas at kahel. May dalang isang maliit na pala si Rafael at isang batang puno ng kape. Ang sabi ng lolo ko, pagsisimula ni Rafael habang naghuhukay siya ng butas sa lupa, ang bawat henerasyon ng De La Vega ay kailangang magtanim ng isang bagong puno. Isang simbolo na habang ang mga lumang puno ay tumatanda, laging may bagong buhay na sisibol. Huminto siya at tumingin kay Liv. Matagal nang walang bagong punong na itatanim sa lugar na ito. Siguro panahon na. Kinuha ni Liv ang batang puno mula sa kamay ni Rafael. Magkasama nilang inilagay ito sa butas. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit sa lupa, sa ilalim ng ugat ng bagong halaman. Magkasama nilang tinabunan ito ng lupa, ang kanilang mga galaw ay sabay at may ritmo, na para bang isang sayaw na matagal na nilang pinraktis. Nang matapos sila, tumayo sila at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Isang maliit, marupok na puno, ngunit puno ng pangako ng isang bagong simula. Ang tunay na puso ng hasyenda ay hindi ang lupa o ang mga hayop, isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanilang likuran. Si Manang LV, may dalang isang pitsel ng malamig na tubig. Kayo. Ngumiti lang sina Liv at Rafael. Kinagabihan, nakaupo sila sa beranda, sa parehong mga silyang dati naghihiwalay sa kanila. Ngayon, magkatabi na sila, ang balikat ni Liv ay nakasandal sa balikat ni Rafael, ang katahimikan sa pagitan nila'y puno ng kapayapaan. Tinawagan ako kanina ng manager ko, sabi ni Liv, binabasag ang katahimikan. May bagong offer. Isang malaking campaign sa Europe. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Rafael. Anong sinabi mo? Tanong nito, sinusubukang itago ang kaba sa boses. Tumingala si Liv at tiningnan ito sa mata. Sinabi ko, hindi na ako interesado. Mas may mahalaga akong kailangang asikasuhin dito. Isang ngiti ng ginhawa at hindi masukat na kaligayahan ang gumuhit sa mukha ni Rafael. Hinawakan nito ang kanyang mukha, ang mga palad nito'y magaspang ngunit puno ng lambing. Sigurado ka ba? Yan ang mundo mo, Liv. Yan ang buhay mo. Ang mundo ko ay kung nasaan ka, sagot ni Liv, ang boses ay puno ng katiyakan. Dati, akala ko ang halaga ko ay nasa mukha ko, sa kasikatan ko. Pero dito, sa hasyendang ito, sa tabi mo, nalaman kong ang halaga ko ay nasa puso ko pala. Yumuko si Rafael at marahan siyang hinalikan. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa o desperasyon. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at nalinis ng katotohanan. Mahal kita, Rafael de la Vega, bulong ni Liv nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, Levelina Oliveros, sagot ni Rafael, at sa pagkakataong ito, wala nang anumang bakas ng nakaraan sa kanyang mga mata. Tanging ang kinabukasan na lang na nakikita niya kasama si Liv. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang mga huling sinag nito'y nagbibigay ng gintong kulay sa mga dahon ng kape. Ang hasyenda ay buhay na buhay. Ang kinabukasan ay hindi pa nakasulat at tiyak na may mga pagsubok pang darating. Ngunit habang magkasama sila, habang hawak nila ang kamay ng isa't isa, alam nilang kaya nilang harapin ang lahat. Dahil ang puso ng hasyenda at ang puso ng isa't isa ay sa wakas buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Levelina, isang pag-ibig ang sinubok ng nakaraan ngunit pinatatag ng kapatawaran. Sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan sina Liv at Rafael sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin, isang paglalakbay na puno ng luha, tawa, galit at higit sa lahat, pag-asa. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto, sa pag-unawa sa kanilang mga sugat, at sa pagbibigay ng kapatawaran na siyang tunay na naghihilom.
Ang bawat isa sa atin ay may daladalang pasanin mula sa nakaraan, ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang mahalin natin ang iba at ang ating mga sarili. Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ang unang hakbang tungo sa isang masayang bukas. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng Ki ang puso ng hasyenda. At ngayon, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong mga puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso't isipan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.